So, isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga kabibilab. So, kumukupras pala sila dito na ni Nana. So, binibilad lang nila dito sa kalsada kasi maganda naman yung panahon at mainit. Super init dito sa amin. Kapag hindi naman po maganda yung panahon, ay ito yung tinatapa namin. So, tinatapa namin ito sa munting kubo namin at pinapausukan. So, ayan. At hinatid pala ako dito ni Eric para tulungan sila Nana. At si Eric po ay umuwi agad. Hinatid lang niya ako. So, ito pala yung pinagkakaabalahan ni Nana dito sa amin. Yung pagkukupras nga. Ito talaga yung aming unang hanap buhay dito sa probinsya. And then yun minsan, saging din, binibenta namin. So, tinutulungan ko sila Nana para matapos agad. Pero meron pa po ito mga kabibalabs at hindi pa po nahakot. Andun pa po sa puno ng niyog, doon pa sa bundok yung iba. At sa sunod daw ay hahakutin nila. At syempre marami kami dito. At pag dito talaga sa probinsya, kailangan tulong-tulong. So, nandito rin yung aking tita, tumutulong mga kabibilabs. At syempre, yung aking pamangkin, ayaw magpaawat. At gusto talaga, siya talaga. Ayan. So, meron din siyang kudkuran. So, yung gamit ko pala mga kabibilabs, ito yung kudkuran namin sa niyog. Kapag nagkakuskos, ito yung aking gamit na pang tanggal ng niyog. So, itong niyog pala mga kabibilabs ay yung tatanggalin na yung kanyang laman sa bao kasi nung una ay binilad na nila ito. Pagkatapos naman nito matanggal, so ibibilad ulit. At kaya maganda yung panahon, bilad lang kami. Syempre, habang nagalukad kami ng niyog, ay marites-marites muna. At hindi talaga yung maiwasan. Kailangan magmarites para matapos agad. So, pagkatapos ito mga kabibalabs ay uuwi din agad ako kasi susunduin ulit ako ni Eric. At si Eric naman po ay may pinuntahan sila at babalik din po yun mamaya. Nung nag-aaral ako mga kabibalabs simula elementary to college, ito na talaga yung aming hanap buhay. So kapag may bayaran, kumukupras kami para lang may maibayad sa mga tuition, sa mga exam. At kapag wala naman kaming kukuprasin ay tinitiba namin yung aming saging kasi malawak naman po yung aming sagingan mga kabibilabs, yung mga tanim, saging, niyog doon sa aming lupa at meron din kami mga mangga, prutas. At kapag walang kupras, so yun aming binebenta para lang may pangbayad kami sa school. At proud naman ako mga kabibilaws na kapag tapos naman at dahil lang sa pangungupras and din yung sasaging. So, kapag wala, ede, nangungutang si Nana minsan sa kapitbahay pero binabayaran naman agad. At pagkatapos nun, ang bayad ay pag nagkupras ulit kami, babayaran ni Nana. At ayan, so hindi nahiya talaga si Nana mangutang para lang sa anak, di ba? Proud naman ako kay Nana at kahit ganyan lang ay nakapagpatapos din ng anak. So kahit mahirap dito kahit mahirap yung buhay dito sa probinsya, ay ganun talaga ang buhay. So si Nana yan mga kabibilabs ay madiskarte talaga yan pagdating sa mga anak niya. Kung kailangan niya, ay binibigay agad niya mga kabibilabs. Hindi naman yun sa mga material na bagay katulad ngayon sa pag-aaral namin. At nagpupursige talaga si Nana para lang makapagtapos ang anak niya. So, dalawa pala yung nakapagtapos sa amin, yung isa ko pang ate. At yun, proud naman kami sa kanya. At dahil kung wala si Nana, ay ewan kung saan kami pupulutin mga kabibilabs. At ayan pala yung aking pamangkin talaga super kulit. At kahit pinapagalitan na, ayaw pa rin umawat. Gusto talaga niya mga kabibilabs ay meron din siya. Tulad-tulad talaga sa kanyang tita. So, ito talaga yung aking pamangkin kapag nakita niya ako at kami ni Eric. So, ayaw na niyang pumunta sa nanay niya. Gusto niya sa amin talaga at sasama. Kaya ito mamaya kapag umuwi ulit ako, ay papatulugin muna ng kanyang nanay para hindi kami
makita na uuwi. Kasi gusto talaga niyang sumama pero hindi pwede kasi nagdedede pa siya mga kabibulabs. Baka pag sinama namin ay iiyak yun kapag lalo pa gabi at malayo pa naman kami. So ito pala yung aking gamit. Kudkuran. So ito yung kudkuran na to ay hindi namin ginagamit sa pangkudkod ng niyog. Ito talaga yung aming ginagamit pang tanggal ng niyog. So ako kasi ito talaga yung aking hilig at hindi ko yung sa dulos kasi yung iba ay dulos yung ginagamit katulad yung kay nana at kay ate dulos ang kanyang gamit. Ito talaga yung aking gusto para mabilis. So, mabilis kasi ako pag yan ang aking gamit. And then, mabilis lang siya look-at din kapag malaki na yung kanyang kawang. At kapag hindi malaki yung kawang, ay mahirap din po yan lulok-at din. Katulad niya, no, natatanggal agad yung kalahati. So, mahirap talaga kapag dulos yung aking gamit. Pero carry naman kapag dulos, at marunong din naman ako sa dulos pero dahan-dahan lang. At dyan talaga ay mabilis ako mag-look-at mga kabibilabs. Kapag nagkopras pala kami, so walang sayang. Pati bao ay binibili to sa amin. So yung nagbibili ay, yun din yung nagbibili ng aming kopras. So yung per bao mga kabibilabs ay tig-3 po yung kilo dito sa amin. At di ko lang alam po kung sa iba ay binibili. Pero kapag pag binili na ito ng sa amin, so inuuling ata nila ito yung bao. At yung aking pamangkin, so makulit talaga. At gusto talaga niyan, nakikita yung kanyang sarili sa kamera. At dahil kapag na-upload ko na to ay pinapanood niya. Ayaw talagang magpaawat. Gusto talagang panoorin. Ayan, nagpapakyut na naman siya. May padila-dila pa. At gusto talaga niya kuskus din. Ayan. So, sa sunod yan, kupras din ang kanyang hanap buhay. Si Nana pala, bago pumunta sa amin, kapag tapos na po yung kupras nila, kapag binenta na, at dahil tutulungan pa daw niya ang aking ate sa pagkopras. Kasi itong niyog na to mga kabibilabs ay galing sa isang lupa namin. Yung sa aking lupa. Kasi si Nana ay may binigay na sa aking lupa at sa aming magkakapatid. So pinarte-parte na ni Nana. Yung sa akin naman, yung tanim na doon ay may saging, may prutas, and then niyugan. Hindi naman as in madami yung aming niyog doon tinanim sa aking lupa. Ang pinakamadaming niyog talaga ay doon sa aming isang lupa, yung kay kuya. Doon talaga ang pinakamaraming niyog. So sa sunod ay yun na naman ang kanilang kukuprasin kapag na mga 6 months siguro. Kasi dito sa amin kapag nagkukupras sila Nana ay kada 6 months po yun. Sa isang taon, so 2 beses kami nagkukupras. Ayan pala yung aming niyog. Yan lahat. So, konti na lang. Siyempre, pagkatapos ng look-at, ay kape is life. Ayan. So, mahilig talaga ang mangyan sa kape, mga kabibilabs. At pero pagkatapos nito mga kabibilabs, ay kukuha kami ng langka kapag dito na si Eric. So, dadalhin namin doon sa amin at doon namin lulutuin para may ulam kami kasi wala kaming ulam doon sa amin mga kabibilabs. At ayan, so kukuha na kami ng langka at magkakape muna sila.